Sabi ko doon sa aking palangga kagabi, "Sir," sabi ko, "kumusta? Anong eksena diyan sa ano? Anong eksena diyan sa hanay ninyo?" Ang sabi sa akin, eto basahin ko eksakto Sabi ko sa inyo mga puting ahas ko. Sabi ko, "Sir, kumusta na po?" Siyempre, sir lalaki. "Kumusta po? Anong feedback natin diyan sa PIDEA at sa ating hanay ng mga kapulisan?" Sa PNP. Kasi ano to, umiikot to eh. Umiikot itong sir natin. Hindi lang siya sa PIDEA, hindi sa PNP. Sa AP, hawak niya lahat, ahas eh. Umiikot-ikot siya, puting ahas. Sabi niya, "Ha, ha, ha. Miss Maharlika, sabi ng mga tao sa PIDEA, wala pang formis sa PIDEA that time." Actually, 2019 lang ang formis talaga nag-umpisa. Nakakatawa talaga yung si Lasso at ang kanyang mga comms. Wala pong formis. Yan po sabihin ninyo sa inyo mga manonood. Although napanood namin kayo sa interview ninyo sa SMNI, tama po yun na wala pang formis nung time, nung 2012, nung yung document na sinasabi mo at ang kabubuhang pangontra ng Malacanang, ng Presidential Communications ni Cesar Chavez at nitong ni Lazo. Tawa nga sabi ko ganun. Sabi niya, "Ma'am, tawa ng tawa po yung mga tao dito. Nagmukhang tanga si Lazo. Wala pong formis nung time na yon. Kaya sabihin niyo po yan sa mga tagapanood." Okay? Sabi pa nga niya, maglabas kamo sila ng document na existing na ang formis that time. Kasi wala pa pong formis nun, ma'am. Mano-mano lang. Ha, ha, ha. Sunog na naman si Lazo sa'yo. Yan. This is from may mga palangga natin na nagmamahal sa inyo. Kaya alam mo, hindi ko kayo binuboldyak ha. Kasi hindi ko kayo, itong mga brusko-brusko kong palangga, na sabi ko kung nagkasabay tayo, baka naging tayo. Alright. Brusko to itong kausap ko. At mga kaidaran ko lang, o baka matanda pa lang ako ng kalahating taon. Anyway, yung B pumasok. Dahil lang sorry. Okay. Ngayon, mga palangga, Lasso, Liza Tanas. Alam mo, bigla akong, hindi tayo dapat maawa kay Kuting eh. Okay? Nung sinabi sa akin itong pinaka-reliable na siya isinusubuan lang kung ano ang, kung ano ang ipapagawa sa kanya o pinapatulog, matulog na lang muna dyan. Siguro kay Kuting, ito, siguro sabi ni Lisa, at sabi ko, sabi ni Tambalo, susubuan mo na yung asawa mo ng polboron at may gagawin na tayong kahindik-hindik. Siguro sabi ni Lisa Tanas, "Dear, this is your polboron. Just get some rest and I'll do the rest." Siguro naggaganon-ganon ang bigaon. So, nakakabahala talaga to. Sabi niya, sabi ni Palangga, maglabas, nasabi ko na pala to, maglabas kamo sila ng document na existing ang promise that time. Kasi wala pang promise nun. Paano, pag sinungaling talaga yung press release na yung PIDEA na yan. Yan sila kamo ang fake news. Ma'am, huwag nyo silang tatantanan. Nandito lang kami sa likod mo, nag-aantay ng tamang panahon. Sa tamang panahon, dadadan, maliligwak na si Kuting. Malapit na to. Ma'am, sabi niya, mano-mano lang yung panahon na yon noong 2012. Meaning, logbook at compilation lang noong 2012. 2019 lang po nagkaroon ng database computer-generated upgrade. Mga bobo po talaga, exact yung word niya, mga bobo po talaga itong mga tao nila. So ang gobyernong ito, mga sinungaling. At it's sad to say, kasama po ako sa gobyernong ito. But, sabi niya, but nandito po kami sa likod ninyo. Okay? Tapos sabi niya, magsinungaling na nga lang, hindi pa ginalingan. Yan po ang sabihin ninyo na paulit-ulitin ninyo. In 2012, wala pa pong promise. Okay? Promise na sinasabi ni Kuting. Kasi yan po ang defense, okay, ni PIDEA, nitong si Abalos Loslos. Ito si Abalos, jutang Jenemas. Alam mo, Abalos, napanood kita kaya kita napanood dahil doon sa ulat ng sa interview namin ni Ka-Eric at Doc Lorraine kahapon sa mahalin natin ang Pilipinas. Alam mo, nahirapan ako kayo hanapin, Doc Lorraine. Talagang ginugurgur yung kanilang Facebook at saka YouTube. Mahalin natin ang Pilipinas.
Ayan, sinare ko dyan. Nandyan sa Facebook at saka sa YouTube natin. Okay. Napanood ko itong si Abalos na sinasabi niya, sa panahon ngayon, sa mga panahon ngayon, na hindi sabi niya, hindi gumaganon din si bakla eh. Ayan, no? Hindi na dapat tayo nakikinig sa, o naniniwala basta-basta sa fake news. Kasi ako nga na fake news din ako. Sabi niya, na identity theft ako. Oy, Abalos, ano yung utak mo? Sinurlog na ng pulburon. Magkaiba ang issue ng identity theft dito sa dokumentong inilabas ko. Siyo nga, magbibigay ka lang naman ng example, hindi mo pa ginalingan. Anong identity theft? Ang identity theft? Yung ginamit, let's say yung identity mo sa pang-i-scam. Diba? Pang-i-scam. Let's say, ikaw, sino dito? Samuel. Samuel, I like your name. Samuel, require me. Samuel. Samuel, wala na si Palangga. O, Samuel, ito Si Samuel, okay? Kaibigan ko si Samuel. Si Samuel, sobrang close kami. So, in-share. Kunyari, sa Amerika ka Palangga, share mo yung iyong social security, alam ko lahat, phone number, and everything, Nag-apply ngayon ako ng credit card. Ginamit ko yung identity mo. Na-approve and everything, in-enjoy ko yung credit card, chuchu-chuchu. Diba? Ninakaw ko yung identity mo para makapang-scam ako ng tao. O maka-scam ako maka-gastos ako through credit card. That is identity theft. Ay, huy Canada ka Palangga. Si Samuel Dumaran. Iba din pala Samuel. Daming Samuel. Samuel ng buhay ko. Anyway, mga Palangga. Yun yung identity theft. Ikaw, Abalos, yung mga example ninyo, okay? Okay. Yung mga example ninyo, kasyungaan. Ang pinag-usapan natin dito, ito ang pag-usapan nyo, itong authority to operate, at ito yung pre-appoint. Asan yung isa yung kagabi? Ito yung pre-operation report. Yung tatlong PR, sabi ko pala sa inyo, ipapost ko, no? Mamaya nakalimot na borlog na ako kagabi Palangga. Na shogod ang kipailam ko. Okay. Ngayon, itong report, itong isa memorandum, okay? Ito ang pasinungalingan ninyo. At sabi mismo ng mga taga-PDEA, nung time na yon, wala pa yung formis-formis. Anong identity theft, Abalos? At saan ka lumalayo ka? Hindi yun ang topic natin. Yes, may fake news. And the number one purveyor of fake news is you, and you sa PDEA at dyan sa gobyerno. Imagine, yung pinagtatawanan kayo mismo ng inyong institusyon, mismo ang kapulisan, mga bruskong mga AFP, mga alindogang mga taga-PDEA matitino dyan, kung may natitira pa naman dyan Palangga. Okay? Mismo sila ang nagpapa-sinungaling na ang dineliver yung debunk. Okay? Yung dineliver yung pang-debunk dito sa issue nitong tatlo dokumentong ito ay wala malayo sa katotohanan. Kaya nga, ang sabi sa atin, nitong may mga, hindi nitong may mga eksperyensya, may kaalaman dito sa mga papeles na to, ipakita nyo daw yung mano-manong logbook at compilation noong 2012 na inilag ito, at kasi permado ito ng team leader mga Palangga, inilag ito, ipakita nyo yon sa taong bayan. Yan daw ang tamang pagsagot, hindi yung kabubuhan ninyo. Kasi gusto nyong linlangin ang taong bayan. Kasi nga naman, itong mga dugyot na, baka makalimutan ko, may isa pa palang sinabi sa akin. Ayan, dugyot, mainstream media, ayan, okay. Lagay natin yan. Na itong mga itong mga press release ba? Ito nga kasinungalingan ninyo na wala pang formis, nasunog na kayo. Okay? Sinungaling ka, Lazo. Sinungaling ka, Abalos. Sinungaling kayong lahat. Ginagago nyo ang taong bayan, kahit ilagay nyo yung mukha ko dyan sa kung saan-saan, na ako ay sinasabi nyo na fake news. Kayo ang jutang ginemes nyo. Kayo ang fake news. Kayo. Dahil pinagtatawanan kayo mismo ng mga tao sa loob sang hanay ninyo, na kayo ay mga julul. Julul ka, Lazo. Kayo ni Lisa, pagbulin ko kayo Anyway, tapos sabihin nyo, walang katotohanan, mag-ingat sa fake. Kasi I challenge you, ilang araw na lang, you file a case against me here in America para magbabakbakan tayo sa korte. Kasi sa korte, hindi po pwedeng ganito lang yan. Ay, fake news yan si Maarlika.
Hindi yan totoo, damaging yan, libelous. Hindi ka pwedeng ganun na aakusahan mo lang ako, hihingi kayo ng $10 million because of what? Libelous statement, chuchu-chuchu. Hindi mag-i-end ang conversation sa ganyan. Kahit kayo magpa-press conference, Maharlika, kinasuhan, magbabayad ng $100 million as danyos. Julol!